Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Negros Occidental, from the Church of God's Miracle Hinigaran. Welcome po sa inyo sa Jesus is the Answer. Ang ating pong pag-aaralan sa buwang ito ay patungkol po sa renewal and revival. Mula po sa John chapter 16 verse 13, sabi po sa wikang Banyaga, "When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come." Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ama, minsan pa, take over sa buhay ng bawat isa. Thank you for the mind of Christ. Thank you for understanding that you are the Lord who always be given for us. And thank you na minsan pang lingkod may gamit mo lang. Bless everyone sa salita ng aming mapakinggan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Revival and of course, renewal and revival. Sabi sa wikang Tagalog, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. I believe that if one person hasn't experienced renewal in life, this person couldn't experience revival. Do you agree with me? That's why our God wants us to have renewal first to experience revival. If we want to experience revival, we need to do is to have a renewal life. Dahil kailanman hindi mananahan ang Santong Espiritu kapag ang ating buong buhay ay punong-puno ng karumihan o kasalanan. At kailangan talaga natin bilang mga Kristiyano ang tinatawag na we need to be born again. Dahil kapag hindi tayo ma-born again, hindi tayo renew. And always think of this na talagang ang nais ng Panginoon ay ayon sa Ezekiel, huwag tayong mamatay, maabutan ng kamatayan, para praise na lang, na tayo ay nasa kasalanan. Dahil hindi niya ito ikinalulugod. Pero ayon naman sa salita ng Panginoon, nalulugod siya sa mga taong namamatay na nasa kabanalan at katuwiran, na abutan ng kamatayang pisikal, na siya ay namumuhay ng bagong buhay. Kaya kailangan talaga natin na mga Kristiyano ang tinatawag na renewal para makamtan natin ang ganap na revival. Dahil kung nagnanasa tayo na ma-revive, pero hindi pa tayo renew, para lang tayong mga siraulo at nagpapakuno-kunong Kristiyano. Dahil tunay nga na ang tunay na Kristiyano ay dapat renew. So masakit man sabihin, maraming mga Kristiyano ngayon na declaiming themselves that they are a Christian, but ang katotohanan, para lang silang mga relihiyoso. Kahit kailan ay hindi nila nararamdaman yung tinatawag na pagbabagong buhay. In their hearts, in their mind, nandoon pa rin sa tinatawag na walang kaiba nung sila'y nasa relihiyon pa. At masasabing relihiyoso sila. But always think of this. Alam natin
na ang tunay na makapunta sa langit ay ang mga taong na-renew na at naranasan ang revival sa kanyang buhay. What it means renewal and revival? Bakit kailangan ito nating mga Kristiyano? May dalawang bagay na dapat ay makita sa ating transformation para masabi natin that we are a true Christian. Kailangan ay, number one, ma-experience natin ang renewal. Ano bang ibig sabihin ng renewal? To revive. Ibig sabihin ay nahimatay. So, kailangan ma-revive siya or muntik nang mamatay. Kaya kailangan ma-revive siya. Anong ibig sabihin? Bago ka magiging backslider, kailangan muli kang magbalik loob sa Diyos para hindi ka lubusang maging backslider. Kaya renewal is to revive. The Hebrew term suggests bringing to life again, renewing or restoring spiritual vitality. Makikita sa isang tao na siya ay renewed kapag mayroon siyang spiritual na kasiglahan. Spiritual vitality is the process of revitalizing one's relationship with God. So, makita natin na masigla, maalab, mainit ang kanyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya sala sa init, sala sa lamig, at maligamgam siya. Anong sabi ng Diyos? Kristiyano, kung hindi ka lubos na mainit, maligamgam ka, o malamig, impyerno ka pa rin. Diretsahan na po tayo. Kaya, we need to experience renewal. We need to be sure na nananatili kang laging nandoon sa buhay na kasiya-siya, banal at matuwid, buhay na binabago ng Diyos araw-araw, buhay na kung saan ay nakikita yung characteristic or characterized by transforming the mind and the heart. Ma-experience mo ito. Don't be hypocrites. Christian, alam mo ang puso at isip mo dapat, kasi dapat babantayan mo ang puso, babantayan mo ang isip mo, at lagi mong pakinggan ang lumalabas sa iyong mga bibig. Sabi nga, makikita natin that renewal is to revive, to give life again, and characterized by the transformation of mind and heart. And makikitaan siya ng tinatawag na spirit to align with divine will. Lagi siyang nakadiscern. Alam niya na siya ay nasa patnubay at gabay ng Diyos at lumalakad siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya nalilito kung ano yung way of living niya, yung lifestyle niya. Hindi siya nalilito. Binabago niya ang lifestyle niya kapag alam niya na hindi siya naka-align sa alituntunin ng ating Panginoon o sa kalooban ng ating Diyos. Number one, ang isang taong masasabi natin bilang Kristiyano na ay nakikitaan siya ng transforming the mind. Sabi sa Roma chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So sa isang tunay na Kristiyano,
na-renew na-experience niya yung renewal, ay nauunawaan niya kung ano ang nadidiscern niya, kung ano ang alam niya na good and acceptable to God, na perfect ito sa harapan ng Panginoon. At nakahanda lagi siya na ang kanyang kaisipan ay ititwist niya into holiness and the righteousness. Hindi yung kaisipan na pabago-bago or marumi kaisipan or bastos na kaisipan or kaisipang sabi nga ay pinaninindigan ang maling teolohiya na alam niya ay sarili niya lang kagustuhan o kaunawaan, ngunit kapag i-compare niya doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, yamang sinasabi niya, dito na ako ipinanganak, tradisyon na namin ito, kaya dapat dito na rin ako mamatay. Sabi nga, kapag alam na hindi ayon sa Biblia, ay tinitwist niya ito, or inaayon niya, no, ang kanyang paniniwala kung ano ang katotohanan sa Biblia. Hindi dahil mayroon lang siyang power to reason out, no? So, kasi maraming mga tao ngayon na ang nangyayari kapag hindi pa renew yung mind at pinaninindigan niya ang kanyang teolohiya, sabi nga, mayroon siyang tinatawag na power to reason out na taliwas doon sa kung ano talaga ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nagaganap ang sinasabi ni Propeta Isaiah, if I'm not mistaken, na ang mga tao ngayon, even minsan kaya aware tayo ng mga Kristiyano, dahil hindi pa rin tayo na nakikipag-compromise pa sa mundo, kaya ang salita ng Diyos ay inaano natin, yung ginagamit para lang proteksyonan yung paniniwala mo at takpan ang mga mali mong way of living na alam mo na Kristiyano ka na pero nakikipag-compromise ka pa rin sa mundo. Kaya ginagawa mong matamis ang mapait at ang mapait ay ginagawa mong matamis, no? So ang mabuti ay ginagawa mong siya ng kasalanan at ang kasalanan ay ginagawa mong mabuti. So dahil yan ay uso na sa mundo. So yan yung dapat na makita sa atin bilang mga Kristiyano. Dapat renewed na ang ating kaisipan kapag alam na natin na hindi talaga kalooban ng Diyos no? Na katulad ng for example ay alam talaga ng Panginoon na ang nagsasama na hindi kasal ay nagkakasala sila ng fornication. Pero talagang sasabihin, ganito na paano kaming magpakasal, tapos kapag kasal kami, malaman naman pala namin ay hindi kami sa isa't isa. Di mas lalong magka-problema, maghihiwalay lang naman kami. Pero yung simula nyo, nagsasama kayo na hindi kasal, kasalanan sa Diyos at fornication iyan, or sabi nga kung kasal man kayo, ay maghihiwalay kayo, magdi-divorce kayo. Sabi nga na hindi naman yun kalooban ng Diyos ang diborsyo. Hindi siya biblical dahil lang sa katigasan ng ulo ng tao, kaya pinahintulutan ni Moises ang mag-divorce. Pero pinipilit ng tao na tama ang divorce kasi aanhin ng mag-asawa kung ayaw na talaga magsama. Pero alam naman natin na in a biblical
na way ay kung ayaw nyo na magsama, ang nais ng Panginoon, remain singles. Maghiwalay kayo pero bawal kayong mag-asawa sa isa't isa kasi mag-asawa nga kayo, ayaw nyo nang magsama. So remain as single. Hindi yung makipag relasyon ka pa sa iba na magkikreate ka ng another na kasalanan na taliwas ulit sa batas ng Diyos at magkasala ka ng concubinage or adultery. So, yan yung mga bagay minsan na kahit Kristiyano na ay hindi pa rin transform ang mind. Kay hirap aksipin ang tunay na katotohanan na kalooban ng Diyos sa Biblia. So, kaya ang nais ng Panginoon, kung gusto mo makamtan ang revival sa buhay mo, you need to be renewed. Kailangan ma-renew ang iyong buhay, no? Ma-transform ang iyong mind, ang iyong paniniwala, understanding. And second ay ang transforming the heart. So makita natin na ang isang taong transform the heart ay sinasabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you, and I will remove the heart of the stone from your flesh and give you a heart of flesh or a new heart. Sabi dito nga sa Tagalog ay bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. So kapag renew ka na, no? Your heart, your mind, ay makikita mo na ang isang taong transform or renew na yung kanyang heart ay mayroon siyang bagong puso. Sabi nga, puso na punong-puno ng pag-ibig at puspos ng Santong Espiritu. Yan ang kalagayan ng isang tao na renew na masasabi mo that he is a true born-again Christian. So, dahil kapag malinis ng ating puso ang ating kaisipan, definitely, you have that mind of Christ, you have that heart of Christ, natural. Makikitaan ka na talaga ng pagiging bagong buhay. At kapag ikaw ay banal at matuwid na, at sa biyaya ng Diyos, binago ka na, wala ka na sa kasalanan, hindi ka na namumuhay sa kasalanan, alam mo na ang tama at mali, alam mo na ang kasalanan at hindi, alam mo na yung makamundo at biblikal na kalooban ng Panginoon. Ngayon, ang isang taong renew na ay pinipili niya na siya'y laging naka-align doon sa divine na buhay ayon sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu. So, kapag nakita na malinis na tayo, pinipreserve na lang natin sa biyaya ng Diyos, sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu ang ating buhay, definitely, makakaranas tayo ng tinatawag na revival. Anong ibig sabihin ng revival? Spiritual revival is a profound reawakening of faith. Makikitaan ka na ng lubos na buhay na pananampalataya sa Diyos, bringing believers from state of spiritual dormancy. Wala ka na sa pagkakatulog spiritual. Lagi ka nang alive, alert, enthusiastic. Sabi nga, nagiging watchful ka na sa buhay mo at sa kapaligiran. Iniingatan mo na ang puso at isip mo, buong buhay mo, your way of living. Na hindi ka na muling maging katulad ng baboy na pagkatapos mo maligo, ay babalik ka ulit sa putikan
katulad ng aso pagkatapos mong kumain at isuka ang pagkain mo, ay kakainin mo ulit. Hindi na tayo pabalik-balik sa ating old nature. Totally na makamtan na natin ang tinatawag na revival, muling binuhay ni Kristo Jesus spiritual. Kasi sa renewal, ini-revive tayo para hindi tayo mamatay spiritual. Sa revival, ganap na tayo talaga ay buhay para kay Kristo Jesus. Hindi na tayo nabubuhay sa ganang ating sarili. Hindi na tayo patulog-tulog. At ano pa? Sabi nga, revival bringing believers from state of spiritual lethargy. Ibig sabihin, hindi tayo nahihilo na Monday to Friday, compromising, Saturday to Sunday, banal, at kapag kasama lang natin ang ating mga kasamahan na Kristiyano, born again tayo, pero kapag nakalayo tayo sa ating mga kapatid kay Kristo, sabi nga, makasanlibutan ka na naman kapag nakasama ka sa mga hindi maka-Diyos or nagsasabi ding Kristiyano pero walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, sakang. Na anong ibig sabihin? Nakikipag-compromise pa sa mundong ito. Kristiyano pero walang pagbabago. Kung kasama ang Kristiyano, Kristiyano siya. Pag kasama ang makasanlibutan, sanlibutan din siya. Kaya walang bunga. Kaya dito natin makikita na kapag sinasabing born again ka, mas natatawa sa iyo ang mga kaibigan mo na hindi mga born again. Sabi niya, talaga banal ka? Banal ka pala? No? So, sana hindi ganun. No? Sabi nga, alam nila na kapag revive ka, alam nila pag ikaw ay tunay na born again Christian, kahit na kayo ay nagtatawanan, nahihiya sila sa iyo. Hihingi sila ng sorry kung sila ay umiinom, nakasama ka. No, pasensya ha, uminom kami. No. Pasensya ha, na pasensya sa aming mga bibig. No, sister, brother. No. So, kasi alam nila iba ka sa kanila. At makikita nilang kanilang sarili sa harapan ng Panginoon through you. Ginagalang nila si Kristo sa buhay mo. Makikitaan ka ng asin at ilaw, the shining glory, the beauty of the Lord, the holiness and the righteousness of God ang makikita sa iyong buhay. Igagalang nila si Kristo sa buhay mo, hindi sa pagiging kung sino ka o anong profesyon mo, kundi dahil ya kay Kristo, igagalang kanila. Dahil nakikita ang revival. Ibig sabihin, nakikita si Kristo sa buhay mo. Ang pagiging revival ay hindi ka na natutulog, hindi ka na nahihilo. Ibig sabihin, hindi ka backsliding. Naghahari sa iyo ang tinatawag na passionate relationship with God. Na kahit saan magpunta, pagkaalam nila na ito, ikaw na ang manguna sa prayer. At pag sinabi mo, can I share the word of God? No? Sabi nga, masaya kayo. Pero, bago magsimula ang inyong bonding, ay sasabihin nila, sige na sister, ikaw na ang manguna sa prayer. No? Sige sister, mag-share ka na ng word of God before tayo mag-enjoy. So, ibig sabihin, i-identify ka that you have a Christ in you. So, and the lesson to you, nakikinig sila sa iyo. At kung anuman ang kanilang mga problems or need ng prayer, nandoon na, sabi nga, sa iyo pumupunta
at sabihin, friend, pag-pray mo ako ha, friend. No? Sabi nga, they are asking good advice from you. Bagaman marami kayong mga magkaibigan, nagbibiruan or masaya, pero identify nila different ka sa kanila. Yan ang isang taong may daladalang kapangyarihan ng Diyos na nakikita ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu. So, nakikita nila na mas malalim ka, rooted and grounded ka sa salita ng Diyos, sa relasyon sa Panginoon. Bagaman pari-pareho kayong may relihiyon, kumikilala sa Panginoon, pero sabi nga ay mas ginagalang nila ang Diyos na tinatawagan mo sa panalangin. Mas nakikinig sila sa sinishare mong salita ng Diyos. So nakikitaan, there has manifestation, the holiness and the righteousness, the presence of our Lord, nadadama nila yan sa iyo. Ang kagandahang hindi panlabas, kundi ang kagandahang sa buong buhay mo, sa iyong mga paningin, ngiti, galaw, pananalita, pananamit, lahat ng bagay na iyong gagawin. Sabi nga, nakikita at nadarama nilang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya lalo silang masaya kapag kasama ka. Dahil alam nila, hindi sila nagkakasala. Saan man sila sa kanilang pakikipagbanding sa iyo. So it involves a renewal love for God. Nadadama nila na among of your friends, among of the people, or mga kakilala mo, yung love mo sa kanila ay totoo, true love. Madama nila. Kahit yung smile mo lang sa kanila, embrace mo sa kanila, hawak mo sa kanila, feel nila ang love ni Jesus sa kanilang buhay. Sa pamamagitan mo. Sabi nga, convictions of sin. Kapag revive ka, may nakapagsabi na ba sa iyo, alam mo, nahihiya ako sa iyo. Kasi alam ng Diyos ako'y makasalanan. Pero kapag nakausap kita, para akong nahihiya. Nahihiya ba sila dahil sa atin niya na tao? Hindi. Nahihiya sila sa presence ni Lord na dala-dala natin bilang revive. Bilang nakakamit ng revival sa ating Panginoon Hesukristo. At makikitaan tayo ng tinatawag na intense prayer. Nakapagsabi na ba sa iyo, makakilala mo yung sinuan, sabihin, bakit ba? Ang dami namang nananalangin, pero bakit kapag kayo na mga born again, kapag kayo na nanalangin, bakit ako'y napapaluha? See? Nakarinig ka na ba sa kaibigan mo na may relihiyon siya? Sumisimba naman siya. Pero kapag if you lead the prayer among the groups, after that, bubulong siya sa'yo. Alam mo, mix, friend. Ewan ko nga ba, nung ikay na nanalangin, pigil-pigil ko lang kasi nahiya ako sa ating mga friend. Yung puso ko umiiyak, pinipigil ko lang na wag tumulo ang aking luha. So, dama nila yung intense prayer. Bakit? Revive ka eh. Sabi nga, dala-dala mo yung revival sa kanila. Kahit na nakiki-isa ka sa kanila, nakikisalamuha ka sa kanila, dala-dala mo ang manifestations ng presensya ng banal, the divine God sa kanilang kalagitnaan. So, hindi ma-aware. Dama nila, nakukonvict sila na sila'y makasalanan through you because of the presence of the Lord na dala-dala mo sa kanila at sa panguna mo sa panalangin or pagpanalangin mo sa kanila, napapaiyak sila secretly. Sabi nga, and they want to return into a holiness. Gusto nila maging katulad natin. Kaya, sabi nga, hindi man sila lubos pang humakbang, sumasamba,
every Sunday, but they honor you bilang lingkod, anak ng Diyos, na isang renew at revive. Sabi nga, isang born again Christian. Sa ating mga kapanahunan ngayon, dapat makitaan na iba na. Makikita ang iba talaga ang mga born again Christian. Bakit? Kasi ang mga born again Christian, yan ang sinasabi ng ating Panginoon na nakakaranas ng renewal personally. Kaya dala-dala nila ang revival. Saan man sila magpunta, the presence of the Lord ang siyang nai-impart sa mga tao sa kapaligiran. Kaya nagiging asin at ilaw tayo ng mga tao sa ating kapaligiran. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, God can create a new heart. Sabi sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kaya ipapreserve natin ang ating buhay at hayaan natin that we receive fresh anointing from the Lord. Anointing, dala-dala natin yan. Kapag tayo ay tunay na naranasan natin ang renewal sa ating sarili at magti-take over sa atin ang Santong Espiritu na may dala na revival. Kaya kahit saan tayo, nandoon ang presensya ng ating Panginoon sumasama sa atin. Nais mo rin ba yan? Tanggapin mo si Jesus na yung hari tagapagligtas at umayon ka sa salita ng Panginoon upang makamtan nyo ang renewal at ang first anointing oil ng ating Panginoon na siyang revival. Habang ikay nabubuhay, give glory to the Lord sa lahat ng kanyang ginagawa sa iyong buhay. Receive the blessings of the Lord, everyone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless and love you.